Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So yun guys, tignan natin. Kayo na bang love reading tong masasagap natin ngayon? Meron tayong 10 of Wands. Okay. So guys, malinaw na pinapakita sa akin dito. Parang may distansya sa inyo ng person mo, no? I think may sama ng loob, nakinikim-kim. Pero hindi mo masabi. Or parang umuoo na lang. May mga desisyon kasi dito guys na parang hindi mo gusto pero hinahayaan mo na lang. Parang feeling mo unfair yung nangyayari. Unfair yung decision niya, unfair yung treatment niya, ganon. Tignan pa natin guys. So malakas ang energy ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Or pwede naman guys na hindi ka nagsasabi pero ramdam ng person mo na masama yung loob mo. Or may tampo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Page of Swords. So, nakikita ko guys, nararamdaman ng person, may inaaral niya yung sitwasyon. Pwedeng meron kasi siyang mga responsibility. So, parang hindi niya na iisip yung responsibilidad niya sa inyo. Or, pwedeng yung role niya para doon sa connection na meron kayo. Kasi parang feeling mo, isang tabi niya na yon. Okay? Meron tayong justice. Paninimbang to guys ha. So may paninimbang na gagawin yung iba sa inyo dito sa connection na to. So pwedeng inaaral mo. Daw wala naman ako nakikita parang may pagtatalo na nangyayari sa inyo. Naisip ko nga ng person mo eh. Nag-aalala nga siya sa inyo eh. Ayan. Pero, ang problema kasi sa inyo guys, alam mo na eh, nakikita mo na kung ano yung kay hinatnan. So, parang hindi mo na guys, para ipilit pa or i-pursue yung relasyon na to. Okay? So, etong paglayong ginagawa mo na to guys, desidido ka na dito. Ten of Swords. Desidido ka na dito na parang let go mo na lang. Kasi nakikita mo parang may nabe-benefits siya sa inyo. Or parang ikaw na lang lahat. Okay? Titignan natin guys. Additional message. Meron tayong Ace of Swords. So, nakikita ko dito. So, ayan guys. Feeling ko kasi rito, inisip-isip niya rin yung sitwasyon mo. Nag-aalala siya sa inyo. Ano yung nararamdaman mo? I think meron kayong conflict ngayon. Hindi niya na lang din talaga guys masabi. Kasi ayaw kanya na guys parang magdamdam or iba yung maramdaman mo dito sa sitwasyon na to. Feeling niya kasi wala siyang maitulong, no? May nakikita ko guys mga bills dito or patungkol sa pera na nagiging issue nyo ngayon ng person mo. So, Ace of Swords, ang nakikita ko dyan guys, iniisip niya paano kanya matutulungan. Okay? Parang feeling niya napaka-unfair eh. Ayun, hindi nagiging patas yung sitwasyon niyo. Nandito kasi guys yung the justice. Ayan, the justice. Tingnan pa natin.
Meron tayong King of Pentacles. So, ito guys, medyo mabagal, no? Meron siyang iniisip dito na pera. Parang iniisip niya na gumawa ng paraan. Parang gano'n. I think meron kayong babayaran monthly or meron kang problema sa financial. Then, yung person mo iniisip niya, paano kanya tutulungan? Okay. Medyo mabagal kasi guys yung mga desisyon na ginagawa nitong taong to. Mabagal, then parang hindi siya guys gumagawa pa ng paraan, no? Pero naiisip naman niya parang ang unfair naman na wala akong nagagawa para sa kanya. Alam mo yun, nagigilty siya, pero wala naman kasi siya guys ginagawa. So I think, ikaw, let go mo na lang. Parang wala naman, parang ganito ha, kahit na magkaroon ka ng realization, kumbaga parang itong taong to, itong person mo, parang kahit magkaroon ka naman ng realization, wala na nangyari na. Parang ito na yung nagiging sitwasyon. So, ano pa yung magiging dahilan para magstay? Pwede kasing matagal kang nagtiis, matagal ka nag-antay na meron siyang gawin or maging plano. Tignan natin, ano ba itong nagiging issue niya? Pero I think patungkol to guys sa pera. Mga bayarin. Kanya pa yung love reading. Ayan, may nakikita akong travel. So, may gagawa ng paraan talaga. Iba sa inyo guys, travel abroad tong nakikita ko. I think may magbabiyahe. Pwedeng magde-decide ka na makapag-abroad or pwede may opportunity na paparating sa inyo. Mag-change ng career. So, ang nagiging hadlang kasi sa inyo guys, yung person mo, no? Lagi siya guys, parang gumigit na doon sa mga decision mo. So, tuloy ikaw, hindi ka makapag-decide. Yung blessing, naharang niya, oh. Tama, naka-reverse dito yung the Empress. Ito kasi guys, abundance to. Naka-reverse ito kasi nga, ito yung person mo. So, lagi niyang hinahabol or kinokontra yung mga desisyon mo. Kasi lagi niya siguro sinasabi, kaya ko, gagawan ko ng paraan. Parang ganon. So, ang nagiging sistema guys, walang nangyayari. Okay? So, parang hanggang kailan magtitiis, hanggang kailan mag-aantay. Sayang tong opportunity na to guys, no? Kung pakakawalan mo lang. Then makikinig ka rin sa taong to. Kasi tignan mo, walang improvement na nangyayari dyan. Parang siya na yung nagde-decide sa mga desisyon mo dito. Okay? Tignan pa natin guys. Meron tayong 8 of Swords. So, nakakulong. Alam mo parang yung person mo, paranoid siya eh. Nakikita ko naman na mahal ka niya eh. Pero hindi niya kasi guys kayang makita na parang lumayo ka or alam mo yan, parang insecure na parang gumagawa ka ng anong paraan para dito masolusyonan yung problema. Pero siya guys, yung issue niya pa rin yung iniisip niya. So parang napaka-immature. Though nakikita mo naman na mabait naman siya eh. Mabait naman siya. Pag meron naman, hindi naman madamot. Pero ang problema kasi rito guys, hindi na yun ang issue. Wala siya guys sense of responsibility or hindi siya guys nagiging practical. Ganon. Natin. Meron tayong 6 of Wands. Alam mo, wag kang manghinayang, no? Kung wala na talaga guys nangyayari dito sa relasyon na to, let go mo na. Kasi marami naman pala nagkakagusto sa'yo. Tapos, alam mo yun, nag-waste ka lang ng emotion dito sa taong to. And meron tayong the world moving on. So, pwedeng matagal na to nangyari. Baka naghiwalay na kayo. Then, nasa healing process ka na. Kumbaga parang yung attachment kasi, naniniwala kayo na minsan sa isang relasyon, wala na talaga yung pagmamahal. Pero yung attachment, yun yung mahirap i-let go. No? Lalo na kung matagal kayo nagsama. I think yun na lang din guys yung pinoconsider mo. Yung attachment, yung mga pinagsamahan. Pero wala na dun yung love. Okay. So parang gagawa ka ng paraan eh. Para makasurvive.
Tignan natin guys. Meron tayong 3 of Swords. Ayan, 3 of Swords. Stress ka dito, may issue siguro sa inyo guys ng ano, parang chinit ka rin itong taong to na nag-cheat siya sa inyo. Then, yun na yung parang naging final na i-end na lang talaga tong relasyon na to. So, ang bilis nung naging realization. Okay, kung makita mo 7 of Pentacles, yung person mo guys, ginagawa niya to para sa sarili niya. Hindi niya yung ginagawa para sa inyo. Ginagawa niya to para sa sarili niya. Parang, ang malinaw nga na nakikita ko dito guys, selfish eto, no? Kasi yun na nga, kung siya yung kasama mo, ikaw yung kasama niya, sa inyo guys ibibigay eh. Ikaw yung pagtutuunan niya ng pansin. Okay? At yung pamilya niya. Pero kung ibang tao yung kasama niya, doon niya guys ilalaan lahat ng effort. So, pwedeng hindi niyo guys na-realize na parang baka magbago yon kung sakaling mag-end to, no? So, ngayon, kung may mga issue kayo about financial, like support, kung may mga anak kayo, hindi na siguro siya guys nagbibigay. Kasi mas nagbibigay ito sa ibang tao na mga kasama niya. Okay, ayan. Mas dun siya guys nag-e-effort. So, malakas ang energy ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay. Sige, tignan pa natin guys yung energy. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong 4 of Wands. Wedding to guys eh, celebration. No? So, nakikita ka nyo na someone na pangmatagalan eh. Okay? Kung nagsasama pa kayo guys, no? Baka sinettle nyo naman yung mga issue nyo. Kasi nakikita ka nyo na someone na ikaw yung gusto niyang makasama. Ikaw yung gusto niyang pakasalan. Pero siguro, mas pinili mong i-let go kasi may something na hindi mo na maintindihan talaga. Pero yung nararamdaman sa inyo guys ng person mo, naging masaya naman siya. Tapos the lovers pa yung bottom of the deck natin. Okay, so sa mga nagsasama rito guys, ayan no. Wedding. So baka may plano siyang pakasalan kayo. Paano ka tignan ng person mo ngayon? Paano ko niya tignan ngayon? Meron tayong ayan, 10 of Swords. So, nahirapan siya kasi parang meron siyang ginawa dito na siya rin yung nag-suffer, no? Parang meron siyang ginawang hakbang na mali. Bigla-biglang na lang siya guys nagdesisyon na gawin yung bagay na yun. Then parang siya rin guys yung nagsasuffer dito. So kung paano kanya guys tignan, parang dapat ikaw yung masasaktan eh, pero ba't siya yung nasasaktan? Ganon. For example lang yon. So parang dapat ibang tao yung maapektuhan pero ba't siya yung naapektuhan? Ganon yung nakikita ko. So paano kanya tignan ngayon? Nasasaktan ka sa mga pinagagawa niya. Pero ngayon guys, parang bumabalik sa kanya yon, no? And I think nakaka-recover ka dito. Tingnan natin. Ano naman yung magiging plano mo dito sa relasyon natin? Meron tayong strength. I mean, magiging plano ng person mo. Strength, guys, energy, no? Kailangan niya lakasan yung loob niya, lalo na kung nag-iisa na siya ngayon. Kumbaga, parang wala na rin siya masandalan. And kahit family niya, pwedeng tinalikuran siya or ng mga friends niya. Kahit ikaw, no? Ikaw na lang siguro yung nandiyan. Kaya parang kailangan niya magpaka-strong dito. And ayaw niya nang mawala. Mawala ka, parang ganon. Kasi strength eh. Okay? So, Leo energy. Tignan pa natin yung outcome.
Nine of Pentacles, stability to guys, no? I think matututo na talaga siya sa buhay, sa mga nangyayari ngayon. Posible kasi guys na may mga nangyayari na parang hindi siya guys nagtatrabaho siguro, baka tamad tong taong to. So parang dumidepende sa inyo. May nangyari dito guys and na-realize niya yung bagay na yun na parang kailangan na pala niyang gumalaw. Kailangan meron na pala siyang gawin. Ganon. Okay, so yun yung outcome. So, year sign, Aquarius, Gemini, Libra, Fire, and Aries, Leo, Sagittarius. Energy sa side ni person. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Tower. Ending na to eh. Diba? Kagaya ng sabi ko kanina, siya gusto niya pang ayusin. Okay, ginagawa niya naman ang lahat para maayos. Pero I think ikaw talagang gusto mo na talagang wakasan to. I think may problemang nangyari sa inyo na sumusubok sa inyo ngayon and dahil nga naiisip mo na parang wala naman siya naitutulong so parang sumasama lang yung loob mo. Gusto mo na siya guys i-let go. So parang siya nagbe-benefits lang talaga dun sa connection. Ikaw wala ka naman napapala. Okay, ayan o, the tower. So ano yung nararamdaman mo sa kanya? Gusto mo nang matapos to. Gusto mo nang lumayo. Paano mo siya tingnan ngayon? Meron tayong the tower pa din. Siya naman din talaga yung nagiging dahilan kung ba't parang gusto mo na talaga siyang i-let go. Buti sana kung may nakikita kang improvement sa kanya. So the tower pa din yung lumabas din guys. Ending to, no? Okay. Tignan natin ano na yung magiging plano mo sa connection na to. Oops. Magiging plano mo guys, judgment. Ayan, no? So, dati guys, bulag ka eh. Hindi mo nakikita yung opinion ng mga tao dito sa connection na to kasi siya lang yung pinakikinggan mo. Alam mo yung feeling na parang habang inaangat mo siya, ikaw yung nasisira. Okay? So, kung makikita nyo guys, judgment. Marami ng taong nakakapunan na parang ikaw yung mas dehado. Ayun na naman yung the tower sa bottom of the deck. So, siguro, iisipin mo na rin yung mga opinion ng mga tao para i-end na to. Outcome. So, yung Two of Cups naka-reverse, no? At kung ganito sana guys, partnership to, pagkakaisa, pagkakasundo. Pero since naka-reverse, wala ka nakikitang improvement sa taong to. Parang hindi niya guys kayang buuin yung sarili niya. Masyadong nakadepende, nakaasa sa inyo. So, water energy sa side mo, no? Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys na napapunta to. Katay ng tatlong card. Meron tayong Queen of Cups, healing. Okay. So, I think mag-focus ka na sa sarili mo. Ayan, no? Kesa mahirapan ka ng matagal na panahon. So, may pag-let go na gagawin. Ayaw nang mahirapan, ayaw na masaktan. Tignan natin, kahit na maghabol pa sa inyo to guys, I think, hindi na rin, no? Message ni person sa'yo. Meron tayong I love you. So, mahal ka naman niya, pero pili ko kasi kayo sobrang nahihirapan ka na eh. Ayun, no? I knew exactly what I was doing. So, parang nagmamatigas kasi siya sa inyo, no? Pinaninindigan niya kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. And ikaw, parang ano pang sense ng pag-I love you niya? Kung siya lang din naman yung masusunod. Ikaw gusto mo kasi siyang hanapan ng ibang, parang ito mas wise to, no? Mas maganda to kung ito yung gagawin mo. Pero matigas kasi ulo na to guys. Sarili niya lang yung pakikinggan niya. Okay, message niya pa sa inyo. My life is not as together as it seems. Okay, so yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.